Hi guys, kamusta? Pag-usapan naman natin kung ano ang gagawin nyo kapag nakatanggap kayo ng mga ganitong message. Your ORUS application is rejected. Siyempre guys, mahirap makatanggap ng ganyan. No? Pagkatapos nyo maghintay ng ilang araw, sa rejected lang pala. Tutulungan ko din kayo kung anong gagawin nyo dito sa mga error message na to. Susolusyonan natin yan. Okay, so ano ba muna yung requirement? Siyempre, kailangan mo ng ORUS online account. Kailangan nyo din ng valid email at resident address. And samahan nyo na ng valid ID. So, yung mga requirement na yan, ito yung gagamitin natin para sa ORUS account at sa pagkuha ng TIN number nyo. Actually, may ginawa na nga akong video. Pwede nyo sundan yan. Pero, isi-share ko na lang din para sa mga hindi pa nakapanood ng previous video. This is a quick tutorial kung paano gumawa ng ORUS account online nga. Pero kung meron na kayong ORUS account guys, pwede nyo skip yung part na to. Doon na lang tayo sa rejection remarks kung ano ang pwede nyo gawin. Okay, let's start. Paano mag-create ng ORUS account? Go online, visit orus.bir.gov.ph. Click new registration, click as an individual. Sa kanan, scroll down, create account. Basahin yung terms and then press agree. Choose register as a taxpayer. Choose without TIN number. So, ibig sabihin nito, dapat isa lang ang TIN number ng bawat Pilipino. Hindi pwedeng magkaroon ng multiple TIN number. Press agree. Pumili ng type of transaction. Piliin nyo lagi yung merong Filipino citizen. EO98, one-time taxpayer. Next din, madaming nagkakamali kasi dito guys, so napipili nila yung one-time transaction o 1TFC. Piliin nyo yung EO98 Filipino citizen. Pag pinili nyo yung 1TFC, mag-iiba yung proseso ng pagkuha nyo ng TIN number. Press OK. Ilagay ang full name, first name, middle name, and last name. Kung wala kayong middle name, pwede nyo i-check to, no middle name. Suffix name, piliin lang dito kung meron. Kung wala, NA, not applicable. Ilagay ang kaarawan or birthday nyo. And then civil status, kung kayo ba ay single, hindi kasal. Married, kung kasal. Gender, male kung lalaki, female kung babae. Ilagay ang email address. So, make sure na meron kayong access dito guys. Alam niyo yung password. Alam niyo kung paano i-check yung inbox or messages na ipapadala ng ORUS BIR. Press I acknowledge. Gumawa ng 12 characters unique password. Meron yan dapat small letter, capital letter, numbers, and special character. So, kayo na lang guys bahala gumawa ng password basta matatandaan nyo. Ulitin nyo lang ulit. Ilagay dito yung password. Click I am not a robot and then register. Kung ayaw mapindot yung register dito guys, make sure na walang mali sa mga information na nilagay nyo. Baka kasi merong kulang or may nakalimutan kayong sagutan. Check nyo yung inbox or i-check nyo yung email nyo para i-click natin yung verification link. Pag na-verify nyo na yung ORUS account nyo, ganito matatanggap nyo. Congratulations, you have registered an account. Okay, next naman dyan is magla-login ka na gamit nga yung email and password na ginawa mo. Pwede ka nang kumuha ng TIN number. So, hindi ko na-explain guys kasi nga may ginawa na akong video. Ito, nandyan yung detailed step kung anong gagawin nyo. Please watch this video kung gusto nyo malaman. Ang topic naman natin dito is yung mga nag-register na at hanggang ngayon rejected pa din or hindi pa rin natatanggap yung approval ng ORUS BIR. First time job seeker. Sa remarks nga dito, hinihingan siya ng Certificate of First Time Job Seeker. Yun nga yung solution guys dyan, nakalagay naman. Kumuha kayo ng Certificate of Time Job Seeker sa barangay nyo at dali nyo valid ID. Tapos, i-attach nyo na din yung offer employment, work contract nyo. Ilalagay nyo yan guys sa isang PDF. Again, dapat familiar kayo kung ano yung PDF. So, pagsasamahin nyo yan, yung certificate, valid ID, and then reason or purpose kung bakit ka kumukuha ng TIN number. Kasi nga guys, sa website ng ORUS, isa lang yung button para mag-upload. So, paano mo i-upload yan kung isang picture lang yan, di ba? Okay, next scenario or next remarks. Attach a valid ID with an address. Hindi naman lahat kasi ng valid ID merong address, di ba? Tulad ng passport. This may happen. Ang naisip kong solusyon dito, dapat ang i-attach nyo is national ID, postal ID, or voter's ID. So, etong tatlong yan, meron yung address. Kung makuha nyo na yung valid ID na to na merong address, ang suggestion ko lang, gumawa kayo ng PDF, front and back. Pwede kayong gumamit ng mga apps kasi kailangan nyo nga ilagay yung dalawang page sa isang file.
para magawa nyo yung remarks dito. Another reason nga na pwedeng ma-reject kasi nga yung valid ID nyo, yung address dyan, hindi pareho dun sa nilagay nyo sa Aurus account online. Kaya make sure kung i-attach nyo na yung ID nyo, pareho yan sa information sa loob ng Aurus account nyo. Same address sa ID at same address sa Aurus account. Okay, next, hindi mo alam na meron ka na palang TIN number pero nag-apply ka pa ulit. So, ito yung example na message. Hindi ko na babasahin guys, pero mag-focus na lang tayo dito sa remarks. Sabi dito, kailangan mong i-verify yung TIN number mo sa unang lugar at sa bagong lugar na kinuhaan mo. Dalawa yung RDO branch na nandito. So, ang solution dito, kailangan mong pumili kung anong RDO branch ka pupunta. Ano bang TIN number ang gusto mong i-keep or itago. May suggestion kung ano yung mas malapit sa lugar nyo or kung saan ka talaga nakatira. Doon ka nalang pumunta ng RDO branch, dalhin yung valid ID mo, at ayusin lahat ng problema doon. Kasi nga, di ba, naalala nyo? Sabi dito, dapat isang TIN number lang bawat Pilipino. System error. Nakaka-experience ba kayo nito? Yung kahit anong gawin yung pagpindot, submit, ayaw gumana. Hindi nyo alam kung na-submit na or hindi. Ang pwedeng dahilan dito is busy yung website ng BIR Aurus. Pero ang gagawin nyo lang, i-check nyo yung account nyo mismo. Pwede namang lumabas dito yung status. Nakalagay dyan submitted. Pero ang akala nyo, hindi pa submitted kasi nga ayaw mapindot yung submit button. Another solution is subukan nyo mag-login or mag-apply ng madaling araw. Mas hindi busy yung website. So sana nagkaroon kayo ng idea sa mga tips na sinabi ko at makakuha na kayo ng TIN number nyo. Masarap makatanggap ng ganitong message, diba? Your application is approved and this is your TIN number. Okay, so kung may tanong kayo guys, just comment down below. Sasagutin ko kayo, tutulungan ko kayo kung ano man yung magiging problem nyo sa TIN number. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. I will see you in my next video. Shout out po sa inyong dalawa. Thank you for reaching out to me.